Sa Singapore, isang bansa na halos walang krimen. Pero noong December 30, 2018, isang babae ang natagpuang patay sa isang hotel room sa Geylang. May lubid sa leeg. Ang pumatay sa kanya ay hindi estranghero, hindi holdupper, hindi rapist o serial killer, kundi ang lalaking 6 na taon niyang minahal. At bago siya pinatay, sinabi pa nito ang isang linya na, kung hindi kita makuha, walang makakakuha sa'yo. Si Ahmed Salim, 30 years old, isang migrant worker mula Bangladesh. Tulad ng maraming dayuhang manggagawa sa Singapore, lumipad siya papunta doon para magtrabaho bilang painter. Hindi marangya ang buhay niya. Trabaho, dormitoryo, padala ng pera sa pamilya sa Bangladesh. Yung simple lang ang pangarap niya. Magtrabaho, mag-ipon, magkaroon ng mas magandang buhay. Samantala, si Noridayati, 34 years old naman, isang Indonesian domestic helper. Isang ina, may anak na 11 years old na lalaki sa Indonesia. Kaya siya nagtrabaho sa Singapore hindi para sa sarili niya, kundi para mapabuti ang buhay ng pamilya niya. Pareho silang OFW, parehong malayo sa pamilya, parehong naghahanap ng konting saya sa buhay sa ibang bansa. At doon sila nagkakilala. Taong 2012, nagkita sila sa Singapore at nagsimulang mag-usap. Sa una, simpleng pagkakaibigan lang. Pero habang tumatagal, nag-date na sila at naging magkarelasyon. 6 na taon silang magkasintahan. 6 na taon na puno ng day tuwing day off, pasyal sa Geyland, pagkain sa mga murang restaurant, at mga pangarap tungkol sa kinabukasan na binubuo nila. At noong 2017, sa isang party kasama ang kanilang mga kaibigan, naglagay bigla si Ahmed ng singsing sa daliri ni Noridayati. Parang unofficial engagement ba? Plano pa nga nilang magpakasal noong 2018. Para kay Ahmed, hindi lang girlfriend si Noridayati. Para sa kanya, asawa na niya ito sa isip niya. At dito nagsisimula ang problema. May mga red flag na hindi napansin, o baka napansin niya pero pinabayaan na lang. Sa psychology ng toxic relationships, may isang dangerous pattern. Yung possession disguised as love. Hindi na love actually, ownership na siya. Kapag ang isang tao nagsisimulang isipin na hindi ka pwedeng mawala sa akin ka lang, kung hindi kita makuha, walang makakakuha sa'yo. Iyan ang klase ng mindset na nagiging delikado. At unti-unti, lumabas ang side na iyon kay Ahmed. Kahit patuloy silang nagdi-date, puros away at pananakot ang nangyayari sa relasyon nila. May isang insidente na pinasok ni Ahmed yung tuwalya sa bibig niya na halos mabulunan siya at hindi makahinga. At minsan naman, binalaan siya gamit ang isang kutsilyo. Ayon sa nanay ni Noridayati, ilang beses na niyang sinubukang i-break si Ahmed, pero ayaw siyang pakawalan nito. Noong 2018, nagbago ang relasyon nila. Nalaman ni Ahmed na si Noridayati ay may ibang kinikita na lalaki. Isang Bangladeshi na plumber. Para kay Ahmed, parang pinagsakluban siya
ng langit at lupa. 6 na taon na relasyon, tapos may ibang lalaki? Doon natapos ang kanilang relasyon. Pero imbes na tanggapin ang katotohanan, nawala na sila at iba na ang gusto ni Nuridayati, lalo siyang naging obsessive. Paulit-ulit niyang kinakausap si Nuridayati. Pinipilit niya itong makipagbalikan at hiwalayan ang bagong boyfriend. Pero para kay Nuridayati, may sarili na siyang desisyon at ayaw na niya talaga. Sa isang healthy relationship, kapag may hiwalayan, oo, sobrang masakit, pero tinatanggap. Sa toxic mindset ng isang tao, hindi option ang rejection. At doon nagiging dangerous ang ego ng tao. Nung araw ng krimen, sinuot ni Ahmed yung parehong damit niya noong nakaraang nagkita sila noong December 23. Kasi alam niya na may drawstring o tali sa pocket ng jacket niya. Pinili niya itong tool kasi madaling itago at hindi kagaya ng kutsilyo. Hindi ito ituturing na illegal weapon kung ma-check man siya sa publiko. Pinilit niya si Nuridayati na makipagkita sa kanya one last time sa Golden Dragon Hotel sa Geylang, kahit break na sila. Bago pa sila magkita, nag-set siya ng parang decision tree sa utak niya. Hihingin niya na i-break ni Nuridayati ang bago nitong boyfriend at balikan siya. Kung papayag ito, hindi niya papatayin. Pero kung tatanggi siya, ipagpapatuloy niya ang plano niyang pagpatay. Habang nasa hotel sila at pagkatapos nila mag-sex, nangyari yung planadong confrontation. Nang manindigan si Nuridayati sa desisyon niya na ayaw niya na talaga, sinunod ni Ahmed ang plano niya. Unang ginamit niya yung bath towel para sakalin ito. Tapos, lumipat siya sa tali na dinala niya. Tinali niya ito ng maraming knot para siguradong patay siya. Para siguraduhin hindi siya makaligtas kahit dumating ang doktor. Pinihit niya ng malupit ang ulo nito mula kaliwa hanggang kanan. Matapos ang krimen, hindi siya tumakbo agad. Nagbayad pa siya ng extra 2 hours sa hotel room. Pagkatapos, kinuha pa niya ang cellphone at pera ng biktima. Parang walang nangyari. At bandang 10:15 ng gabi, nakita ng hotel staff ang bangkay ni Nuridayati. Nakahiga sa kama at may lubid sa leeg. Doon nagsimula ang investigasyon. At wala pang 24 hours, nahuli na si Ahmed Salim. Sa Singapore, napakalinaw ng batas. Premeditated murder equals death penalty. Sa korte, sinabi ng depensa na emotionally unstable siya. Pero nakita ng judge ang isang mahalagang detalye. Nag-withdraw siya ng malaking pera. May dala siyang lubid at may mga pagbabanta bago nangyari ang krimen. Ibig sabihin, may galit at pinag-isipan niya. Noong 2020, hinatulan siya ng death sentence. Matapos ang mga appeals, dumating ang huling araw. February 28, 2024, sa loob ng Changi Prison, si Ahmed Salim ay binitay. Isang buhay ang nawala at isang buhay din ang natapos. Pero ang pinaka-tragic sa lahat, may isang 11-year-old na anak sa Indonesia na nawalan ng ina. Ang ganitong krimen kadalasan hindi biglaan.
may mga warning signs. Yung extreme jealousy, possessiveness, mga threats kapag gusto mo nang makipaghiwalay, yung kung hindi kita makuha, wala nang makakakuha sa'yo. Kapag narinig mo ang mga linyang ganyan, hindi na iyon love. Kung nasa isang relasyon ka na sobrang seloso ang partner mo, controlling, nagbabanta, lalo na kapag gusto mong makipaghiwalay, huwag mo itong i-ignore. Kasi hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang rejection. At minsan, ang pinakadelikadong tao sa buhay mo ay yung taong ayaw kang pakawalan.